Kung ano ang ideolohiya Sobrang daming tao na ngayon mga ma'am sir. Ano ang Madami na relihiyon po. mo? Ano ang pinag-iisipan mo? Isa lamang ang sigaw ngayon ng lahat nating mga kababayan. Marcos, ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng kabulastugan ng bansa natin. So mga kababayan, magkaisa tayo. Mga kababayan, Dami tao na mga ma'am sir. Nagsilabasan na talaga. Dito to kasama bukas. mga kababayan, isa lang ang sigaw ng ating mga Pilipino. Pambisa na mga kababayan ko. Ito na sinasabi ko sa inyo. Jan Marcos. Tapos na ang trabaho. Alis na! Pag-asa ang bansa dahil papunta na tayo sa kampungan, mga kababayan. So dito na lamang, marami pang magsasalita. Hindi naman ito ang pinakahuli. Ito lang ang isa sa pinakauna na rally na ating panawagan si Marcos. Pakinggan ang hinaing ng taong bayan. Isasara na yung daanan mga ma'am sir. Ang magbo-volunteer para magsalita ay bukas po ang entablado na ito. Hindi ito exclusive para lamang sa amin na mga nandito. Pwede po kayo magsalita at magpahayag. Manong, halika muna upang makabuelo dahil hanggang alas 6 ng umaga, September 13, ang ating pagstay dito ngayon sa araw na ito. Tapos na yan! At ang sino pa mag-volunteer, pwedeng lumapit dito kina Ka-Eric para sa ating pagpapahayag. Tapos si Manong. Ito daw, Eric! O sige, si Manong muna, ikaw sunod. Prepare. Ilabas niyo po ang inyong mga saloobin. Ayan, Manong. Halika na dito. Magaling magsalita po ito sapagkat naranasan niya kung paano po ang panluloko ng gobyerno ni Marcos. Pagpatanggal sa... Ano yan? Para makapagsalita. Ano ka ba? Hindi kasan. Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon! Lakas tanting. Isuluneta. Kaya po tayo naririto sa Israel upang manawagan ng mapayapa at ayaw natin ng gulo. Ayaw natin manggulo. At ayaw natin makasakit sa ating mga kapulisan dahil atin ang kapulisan, kakampi natin ang mga kapulisan at mga military. Ito po, nandito ako sa inyong harapan upang iparating sa ating pangag na Pangulo na si Bubong Adik Drug Lord Marcos na siya ang pinuno ng sindikato dito sa ating bansang Pilipinas. Sa kanya lahat ng gagaling at sa kanya siya mismo ang nagdidirect sa mga nakawan patungkol dyan sa flood control, patungkol sa drugs. Siya mismo ang pinuno ng mga drug lord dito sa bansang Pilipinas. Yung nahuli dyan sa Paranaque, lutuan ng Siabo. Tama! Ngayon, nakulong ba? Hindi. Isinama pa nila noong pumunta sila sa Italy. Ginawa pa nila ng right hand yung isang drug lord dahil daw mangungumbinsi sila upang makahikayat
ng mga negosyante sa ibang bansa at dito magnegosyo sa ating bansang Pilipinas. Subalit, ang kanilang nakuhang mga negosyante ay puro mga drug lord. Balak nilang gawin lutuan ng shabu ang ating mahal na bansang Pilipinas. Kaya wag nating pahintulutan, Ginawa na! wag natin pahintulutan ang kagustuhan ng ating bangag at drug lord na presidente na pinakasinungaling sa buong mundo. Harap-harapan tayong niloloko, harap-harapan tayong inilulubog sa baha, harap-harapan tayong pinapagapang sa kahirapan, pinapagapang sa kagutuman sa pamamagitan ng kanyang pagsisinungaling, pagnanakaw sa buwis ng bayan at paglustay ng bilyon-bilyon sa labi Sayang, ang dami na. at ang kanyang ninanakaw sa kasalukuyan. May ebidensya ako dyan na pinangahawakan. Yan ay aking kinokominto sa radyo. Hindi ko na lang babanggitin ko sana akong radyo. Nandyan lahat ang mga press release, hawak ko. Umaabot na ang ninanakaw ni Marcos mula noong 2022 hanggang ngayong 25. Umaabot na ng 1.3 trillion. 1.3 trillion at kamakailan lamang po tinawagan sila ng Hong Kong sapagkat mayroon silang deposito roon na gold umaabot ng 350 tons. Ngayon, idinimanda sila ng Hong Kong. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ang investigasyon ng mga Marcos dyan sa lugar ng Hong Kong. Plunderer ang ikinaso sa kanila at ang pira umaabot ng 887 billion dolyar. Ngayon, yung ating mga reporter, hindi natin kawayan. Pero ang nakapagtataka lang, bakit hindi nila ibinabalita ang patungkol sa pira dyan ng mga Marcos sa Hong Kong at 350 tons gold. Nasaan na sila? Sana ibalita nila yan. Ibalita nila dahil kasama sila, apektado sa mga pagnanakaw, apektado sa kahirapan, apektado sa kagutuman, apektado sa pagbabaha dito sa ating bansang Pilipinas na niyuyurakan ng kasalukuyang gobyerno, ginagahasa ang buwis ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Suportahan nyo ang aming panawagan dahil ito patungo na po tayo sa EDSA 3. Maraming salamat. Mga kababayan, practice muna practice para kung lumapit tayo hanggang Mindiola, ito ang maririnig ni Marcos bilang kalaban at kaaway ng sambayanang Pilipino. Sundan nyo lang si Ka-Eric at ito ay ating ipapalaganap bilang boses ng mamamayang Pilipino. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, tutulan mo! Labanan mo, tutulan mo! With feelings, be with feelings. 1, 2, 3, go! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! May ka naman. Walang microphone? O, isa pa. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo! Inakwil mo! Kailangan memorize natin yan bago natin bawiin ang kapangyarihan mula sa kamay ng mga mandarambong. Kailangan nakahanda ang puwersa ng mamamayang Pilipino. Kuya, si Kuya na.
Ay, si JM? Hello. JM. Iba ka talaga, Jim. Hello mga kababayan ko, nandito ngayon tayo sa Robinson. Lagi tayong nandito since last year pa, pero nandito pa rin tayo ngayon. Alam naman natin ang pinaglalaban natin ay iisa lang. Walang iba kundi si BBM. BBM, bumaba ka na dahil ikaw ay weak leader. May dala ka pang bagahe, kaya hindi kita binoto bilang Pangulo dahil ikaw ay isang weak leader. Anong ginawa mo sa amin? Nilulumbog pa kami sa kumuloy ng kahirapan. Bakit hindi ka pa bumaba? Ano bang ginagawa mo? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi na kayo nahiya. Lahat ng nagyayari, itinitwist ninyo. Pero hindi nyo kami maloloko. Ang maloloko nyo lang ay yung mga binabayaran nyo. Hindi. Dahil ako, since natagal na, hindi ko talaga gusto mga Marcos. Di isa wala akong gusto sa mga Marcos. Dahil lagi ko tinatandaan ang sinabi ni Pangulong dating presidente na si Tatay Digong, huwag basta ako. Sinabi ko sa inyo yan, weak leader. So anong ginawa nyo? Pinabayaan nyo pa, pinupo nyo pa sa Malacanang. Hindi ba hindi nyo ba naisip yung sinabi ni Pangulong Duterte? Basta ako, hindi ako nagkulang sa inyo, pero binoto pa rin. So ngayon, ano nangyari? Di ba tama si Tatay Digong? Ayan, nangyayari na. Anong nangyayari na? 3 years pa lang ha. Sa 3 years na yan, ang dami ng mga hindi magandang nangyayari sa bayan natin. Bakit ngayon? Nandiyan pa rin kayo. Bumaba kayo, lalo ka na si Tambaluslos at si Saldico ha. Huwag kayong ganyan dyan. Kasi kayong lahat ay magkakasagwat. Kayo ang punot dulo. Kung hindi nyo pinirmahan yung mga gaan ng year 2025, hindi magyayari yan. Tapos sasabihin nyo wala kayong alam. Bakit wala kayong alam? Naging Pangulo ka pa. Ikaw, Bongbong Marcos, lahat ng sinasabi ng mga nakapaligid sa iyo at yung mga gabinete mo, pag nagkamali yan, pagkakamali mo na rin yan. Acknowledge na natin, mga kababayan, nandito po sa ating hanay ang dating political advisor ni Pangulong Duterte, si dating Congressman Jean Paras, at kasama niya si Attorney Manny Luna at retired Police Colonel Contapay. Congressman Jean, you may address the crowd to inspire and unify them. Magandang hapon po. Maraming salamat ang ating tunay na lumalaban para sa taong bayan, ka Eric Celis. Kami po ay nagagalak na pumunta dito ngayon, kaharap ang ating mga ordinaryo, mga kababayan na mga biktima ng kabulastugan nitong Pangulo na ang tinatawag ni Presidente Duterte sa kanya ay isang drug addict at bangag. Sinabi ni Presidente Duterte noong una naming rally doon sa Davao na napakaraming tao, at sabi ni President Duterte, nung tinanong siya kung susuporta ba kay Marcos Jr., sabi niya, I am sorry kasi he is a weak leader. He is a drug addict. Weak leader talaga! Kaya nga ngayon mga kababayan, dahil sa sinasabi ni President Duterte, nasa kangkungan ang ating bansa, mga kababayan. Sinasabi ni Marcos kamakailan doon sa State of the Nation Address or SONA, sinasabi niya doon sa mga nakapaligid, nakaharap niya doon sa Kongreso, mahiya naman kayo
Kasi daw, naanod ang mga proyekto sa flood control. Pero, ang tanong, Marcos, bakit mo kinakaila at sila ang pinagbintangan mo na ikaw naman ang mastermind sa korupsyon ng Pilipinas? Unang-una, hindi sinasabi ni Marcos doon sa mga kaharap niya na dapat tayo ang mahiya, hindi kayo, tayong mga pagkasapwat ang mahiya. Bakit mga kababayan? Hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento. Mayroon tayong tinatawag na General Appropriations Act. Yun po ang batas na pinanggalingan ng lahat ng pera na gagastusin para sa taong bayan. Sino po ang pumirma para maging batas yang General Appropriations Act? Saan ang galing ang mga ginagastos dito sa tinatawag na flood control project? Magmula ng 2022, 2023, 2024 at 2025. Mahigit na sa 1.2 trilyones ang salapi na ginugol lamang sa flood control, mga kaigsuunan, mga kababayan. Ang tanong, yung tinatawag nilang National Expenditure Program noong 2023 nasa 800 billion lamang. Pero pagdating sa Kongreso, pagdating sa BICAM at pagdating doon sa tinatawag na General Appropriations Bill bago ipresenta kay Marcos, nagiging 1.1 trillion na from 800 billion. Kung ikaw ang Pangulo, kung ikaw ay hindi bobo, kung hindi ikaw hindi stupido, kung ikaw ay hindi tamad at pinag-aralan mo yung trabaho mo, hindi mo dapat palusutin yung siningit na 300 billion. Pero anong ginawa ni Marcos? Pinaobayaan niya at pinirmahan niya. May hati siya! Saan yung mga pera na yun? Ginasta at pinagparti-partihan ng mga congressman, mga DPWH employees, at ang mga kontratista. Hindi siya tumigil noong 2024. Pinagyabang niya na 5,500 flood control projects. Nagpalakpakan ang lahat kasi daw may 5. Pero ang Diyos ay hindi nagtutulog. Pinaulan, pinabaha, at walang 5,500 projects ang naiwan. Puro lang pala ghost projects. Pero noong 2025, sinabihan na siya na ang BICAM puro blanco. Pero pagdating sa General Appropriations Bill, pinagyabang niya na lilibyuhin, pero pinirmahan pa rin niya. So, sino ngayon ang numero 1 mastermind sa paglustay ng pera ng bayan? Isigaw natin kung sino ang mastermind sa paglustay ng pera ng ating Marcos! Bongbong Marcos! Bongbong Marcos! Bongbong Marcos! Mr. Nine! So, mga kababayan,
ngayong Black Friday. Tuloy-tuloy na ito. Walang uyan! Walang uwian. Walang pili. Walang pili ang taong bayan kung ano ang ideolohiya Sobrang daming mo. tao na ngayon mga ma'am sir. Ano ang Madami na religion po mo? Ano ang pinag-iisipan mo? Isa lamang ang sigaw ngayon ng lahat nating mga kababayan. Marcos, ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng kabulastugan ng bansa natin. So mga kababayan, magkaisa tayo. Mga kababayan, Ang daming tao na mga ma'am sir. Nagsilabasan na talaga. Dito to kasama bukas. mga kababayan, isa lang ang sigaw ng ating mga Pilipino. Pambisa na mga kababayan ko. Ito na sinasabi ko sa inyo. Jan Marcos. Tapos na ang trabaho. Alis na! Pag-asa ang bansa dahil papunta na tayo sa kampungan, mga kababayan. So dito na lamang, marami pang magsasalita. Hindi naman ito ang pinakahuli. Ito lang ang isa sa pinakauna na rally na ating panawagan si Marcos. Pakinggan ang hinaing ng taong bayan. Isasara na yung daanan mga ma'am sir. Naghihirap ang mga kababayan natin. Halos hindi makakain ang isang meal sa isang araw. So, magkaisa po tayo. Okay ba tayo? Magkaisa? Okay ba tayo? Dumadalugtog. Magkaisa? Anong sigaw ng bayan ngayon? Tayo po ay nananawagan sa ating mga kapulisan, sa ating mga sundalo, na magkaisa po tayo at Dami na. No matter what namin mga ma'am sir. Raynor Shenman po. Tuloy-tuloy dito. At hanggang bukas na po ito mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo. Hanggang bukas na ito. sundalo at mga pagitan ng dito na lang po. Kaya dumadami ang mga kapasket. Maraming salamat po kayo Wala pa rin ang sistema ang palit. Hindi ng gobyerno mismo, kailangan ito palitan. Hindi namin hindi na yung kaya nyo ba panahon nila yung ito at may mahal. Again! Marcos! Marcos! Buhayan si Marco! Mga kababayan, dumadami na po ang tao sa paligid ng EDSA Ortigas. Hindi na po ito mapipigilan ang galit ng mga mamamayan. Pakinggan naman natin ang boses ng isang manananggol para sa mamamayan, si Atty. Manny Luna. Salamat kay Eric Celis. Salamat sa ating mga kasama, si ating Presidential Advisor, Secretary Jean Paras, isang abogado, aking compadre, at mga vloggers dito at mga sumusuporta sa ating protesta. Pangalawang beses na ito na nagsalita ko dito sa inyo. Ngayon, hinihingi ko sa ating sambayanang Pilipino, magkaisa tayo, mag-unite tayo, laban tayo para sa ating kinabukasan ng ating mga anak na kinuha ng mga pinali at mga buhayan kurakot May parating sa mga ma'am sir. May parating pa. ito na ang bagong panahon para tayo ay magkaisa. Wala nang kulay-kulay dito.
Jing Paras, magtutulungan kami sa Atty. Patasio at lahat para kumbatin ang lahat ng baho ng mga kurakot sa Pilipinas. Sila ang nagnakaw ng bilyon-bilyon. Ngayon, umabot na sa trilyon. Pambihira naman niya sila na kontento. Habang lunod tayo sa baha, nalulunod sila sa pera ng taong bayan na ninakaw nila sa atin. Anong klaseng mga demonyo ito? Walang konsensya. Ang kanilang pagnanakaw ay nagdudulot ng kamatayan, sakit, at kasiraan sa mga propiedad natin. Imagine nyo yung mga bahay nalulunod. Mga anak natin hindi nakakapunta ng eskwela, yung iba nalulunod. Mamatay. Napakasakit sa atin. Napakasakit kay Atty. Luna. Dahil pinaglaban namin ni President Duterte, ni Atty. Jing Paras at iba, ang korupsyon. Sinira lang ni Bongbong Marcos dahil sa unang araw ng kanyang pag-upo sa Malacanang, inabolish niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Para ano? Para nakapasok ang mga buhaya. Lumala ang korupsyon sa Pilipinas mula nang inabolish ni Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission. Kaya, magsama-sama tayo ngayon. We will regain our freedom from corruption. I-regain natin ang kinabukasan para sa ating mga anak. Ipaglaban natin ang inang bayan, ang Pilipinas. Mabuhay ang People's Congress para sa katotohanan at pagkilos. Salamat kay Eric sa iyong tulong sa amin dito, sa paanyaya tayo dito magkaisa. Maraming salamat, Atty. Luna, dating Presidential Anti-Corruption Commissioner. Mga kababayan, dumadami na po tayo, pero kailangan ang boses natin ay dumadagundong. Boses ng paniningil, boses ng paninindigan, boses ng panawagan. Marcos Romualdez, palayasin! Marcos Romualdez, palayasin! Marcos Romualdez, palayasin! Marcos Romualdez, palayasin! And then, ipadinig natin ang galit ng mga mamamayang Pilipino na hindi tayo papayag na mag-ari-arian ang mga sindikato at kriminal sa gobyernong ito sa pangunguna ni Marcos at Romualdez. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 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 Ayun, pakinggan natin ang boses ng naglingkod sa ating bayan bilang security and police officer. Walang iba, si retired Colonel Kuntapay. Maraming salamat kay Eric. Maraming salamat sa ating mga kababayan na naparito ngayon. Kung maalala ninyo, noong isang taon na nandito na naman tayo, Nobyembre 27 hanggang Desembre 3. Nagpaligiran tayo ng mga pulis. Kung maalala pa ninyo, ngayon, yung kapatid ninyo ay bumalik na naman dito para magsama-sama tayo sa ating daing, sa ating kapwa mamamayang Pilipino dahil sa matinding panghurakot sa kwarta sa kaban ng taong bayan. Anong dahilan na tayo ay naghihirap ngayon? Dahil sa korupsyon. Lahat ng responsibilidad ng mga opisyalis natin galing sa presidente natin na hindi naman marunong makinig ngayon sa problema o sa pagsolbar sa problema ng taong bayan dahil may diferensya siya. Wala na siyang pakialam. No medical attention
would be available to cure the president of his sickness, of the culture of culture, the culture of corrupting the people's money. Tayo, mga kababayan, lahat tayo ay taxpayer. Ang tanong ngayon, nasaan ang pera ng taong bayan? Nandun lang sa itilang Pilipino, galing sa presidente, galing sa congressman Romualdez, na puro buhaya, puro may sakit, na kanina narinig ko, kleptomaniac, utangin na niyang pamilya na yan. Walang hiya! Walang hiya ka, Marcos! Wala kang utang na loob sa mga butante, sa mga Pilipino na naglagay sa iyo, na nagluklok sa iyo, na nahimo o ikaw ay naging presidente ngayon ng ating bansa. Bakit? Ano ba ang kasalanan namin? Na kami gimanipular mo. We are manipulated. We are demeaned as citizens of this nation. We don't deserve that, Mr. Marcos. Bongbong Marcos, ulitin ko. Mismo yung kababayan mo, kababayan ko, yung kababayan natin, si Manong Chavit Singson, galit na sa iyo dahil ang nakasakit ka. Ikaw na, ang bilis mo nakalimot. Pinabayaan mo ang taong bayan. Tinalikuran mo ang taong bayan. Lakay mo po, Marcos! Resign! Grabe ang ginawa mo, Mr. Marcos. You are so ungrateful. Yun kung ang sabi ni Chavit, Manong Chavit Singson, na parehas mo Ilocano, parehas tayo Ilocano. I come from Region 2, Quezon City. Na ako, nakapag-asawa ko, I live in Mindanao now for 47 years. Kaya parito ako, kagagaling ko, kanina lang ako bumaba sa aeroplano, kanina madaling araw. Also to join you, to air your grievances against this scrupulous manipulator na gobyerno natin. Wala nang pakialam dahil sasabi ng iba, siya ay bangag. Hindi lang bangag, magnanakaw pa. Hindi pa magnanakaw, hindi pa bangag, manipulator pa. Sana tayo ngayon, mga kababayan ko. Ang tanong ngayon, ano ang dapat gawin natin? Mga kababayan, kaya kayo lahat na nakikinig ngayon, mga kababayan ko, nandito na kami. Bumalik na naman kami dito sa shrine para ipabot ka ninyo. Ayaw na ng taong bayan ang nangyayari sa ating bansa. Ayaw na talaga. Oh, from all multi-sectoral groups, including the studentry, 70% sa military, including yung mga kapulisan. Ayaw na nila sa pangyayari because of corruption. We don't need Marcos to resign. Ang gusto natin mangyari, we have to unify all our resources for him sa Bisaya pa para magpahuway. Hindi pupunta sa Hawaii. Magpahuway. He has to rest to go back in his homeland.
Ilocos Norte. Magpahuway. So mga kababayan, maraming salamat. Sana tayo lahat, magkaisa tayo. Labanin natin ang korupsyon. Labanan natin ang manipulation. We don't deserve this. We have all the men, including all the government institutions natin. Publicly, privately, nandun lahat ang kakahiyan. We were really embarrassed as Filipino before any other countries. Bakit ganun? We have all the resources to move onward, to move forward. Bumaba lang si Marcos. We can start a good governance with accountability, a good governance with transparency, a good governance for a common good, for the welfare of every Filipino. Maraming salamat mga kababayan. Pagpapulawan na lang bababa na yan si Marcos. Maya ka, Marcos. Baba ka na. Please, baba ka na. Salamat. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Mga kababayan, ang kasama ko dati na nakikipaglaban